papurihan ang ating mabuting Diyos. Amen po ba? Kanina, no, grabe yung mga kinanta natin. Sabi doon, diba, wala nang ano daw, wala nang hahanapin pa. Wala nang, ano ba? Aasamin pa. Ano daw po, kundi mamalagi sa piling ko, aming Ama. Sana ba yung isa pang word? Wala nang papantay sa'yo, wala nang Hinigit. Lumipunta si Ate Maris sa kabilang kanta, sige, wala kang katulad. Pinapos na eh. Pero kumbaga, mga deklarasyon kung sino ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Then at the same time, isa rin na devotion na pipiliin nga natin na sinasabi natin sa buhay natin na wala nang kapatay sa'yo at ang nais ko ay mamalagig sa piling ko. Amen po ba? So, I pray na yung inawit natin kanina ay tunay na nangusap sa buhay ng bawat isa. Hindi lang basta maganda yung lyrics, hindi lang basta maganda yung melody, but then talagang yung mensahe ng awitin ang siyang inawit natin para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Ayan, sige, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Lord. Sa aklat po ng Romans, chapter 1, verse 1 hanggang 7 ang ating babasahin. Pero ito po ay babasahin ko sa King James Version. Ayan. Romans chapter 1 verse 1 hanggang 7. Kasi po, mayroon po tayong word na kukuhain dito na sa King James Version lang po natin mapabasa. Sige po, sundan niyo po ako habang binabasa ko. Ito po ang sinasabi sa Romans chapter 1 verse 1 hanggang 7. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by his resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom are ye also the called of Jesus Christ, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ayan, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Dahil muli kami ay pupusigin po ng iyong salita. At Lord, ang aim po, Panginoon, ng iyong mensahe sa umagang ito ay patuloy na ipakilala, Lord God, kung sino kami, Panginoon, kung ano ang pagkakatawag mo sa amin. At Lord, hindi lang ito para sa anumang ipagmamalaki namin, bagkus Panginoon, more on Lord God, kung paano kami dapat mamuhay, Lord God, ayon sa pagkatawag mo sa amin. Dalangin ko po, banal na Espiritu Santo, ikaw po ang kumilos, ikaw po ang magturo, ikaw po ang mangusap sa puso, sa buhay ng bawat isa, at ikaw po ang magbukas, Lord God, ng aming pangunawa, upang lubos namin matanggap ang iyong salita sa umagang ito. Gamitin niyo po ang iyong lingkod, patuloy itago sa iyong likuran, at ikaw ang siyang mahayag. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal, at kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung palakpakan na para sa Lord. Yung palakpakan na tagumpay. Amen. Ayan. Praise God. Ayan. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Alam niyo po, ayan, mag-i-introduction na po ako. Ready na po ba kayo? So pag natapos yun, alam niyo na tapos na introduction. Tapos sunod pa lang yung buntos. Pero alam niyo po, dito sa lugar ng Batangas, sinasabi nga nila parang napakabanal ng lugar na to. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang dami rin tong mga bayan na tinatawag ng mga saints. Amen? Ano ba yung, pwede ba kayo magbigay? Halimbawa, yung pinakakilala nyo? Santo Cristo. St. Joseph. San Jose. Ano pa? Santo Cristo. San Juan. San Vicente. San Sebastian. Ano pa? San Nicolas. San Miguel. San Miguel. Santa Teresita. Ano pa ba? San Pascual. No? Kumbaga, parang nakikita natin na yung lugar ng Batangas ay parang mga talagang matindi. Matindi ang pananampalataya. Matindi yung kabanalan dahil nga madaming mga kinikilalang mga bayan na santo. Amen po ba? Ano, sabi nga, no, pag narinig niyo ba yung word na saint, alam ko na-share ko ito
hindi naman totally exactly ng aking i-share ngayon, pero connected doon sa na-share ko last 4 years ago. Natatandaan niyo pa kaya? Yes. Last Sunday, hindi na natatandaan. Last 4 years pa. Pero, sige, kalimutan niyo na yun. But then, sabi ko na-share ko ito, pero pinaalala sa akin ng Lord na i-share ko din yun. Kasi di ba ang word natin for this year ay consistency. So, napakahalaga po na makita natin kung ano nga ba ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Hindi ito, ang pag-aaralan natin ngayon ay hindi para i-lift up mo yung sarili mo, kundi para malaman mo how you should live according to your calling. Amen po ba? So, sabi nga, balik tayo sa naging tanong ko kanina, paano kaya nasabi na parang ang banal-banal ng lugar ng Batangas? Ayan, kasi puro nga daw lugar na santo. Amen po ba? So, ang tanong ko ngayon, pag pumapasok sa inyo yung word na saint, ayan, pag narinig niyo yung word na saint, ayan, alam niyo ba yung saint? Ayan, yung school ng anak ko, saan sila nag-aaral? Sa Saint Joseph. Ayan. So, pag iniisip niyo yun, ano ba yung pumapasok sa atin na word na saint? Mga, sa tingin niyo ba, ito ay applicable sa lahat? Kung iisipin natin, no? Hindi, no? Ang sasabihin natin, hindi. Tama yun, bro. Talagang kung ano yung nasa isip natin na hindi. Kasi, merong naging katuruan sa atin na ang pagiging santo ay hindi basta. Amen po ba? Sino nakakaalam doon na hindi basta-basta maging santo? Okay? Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ganun nga ba talaga? Ayan. Ganun nga ba talaga ang sinasabi na pagiging santo ay dapat maraming pagdaanan. Maraming yung mga pag-aaral. Maraming kailangan patunayan. Amen po ba? So, ready na po ba ang bawat isa? Amen. Di ba? Natapos agad yung introduction ko. Yan. Kanina po, umaga, si Ate Juliet, ang ganda ng bati sa akin. Kasi nag-aaral ako. Sabi niya, matagal ba yan? Mahaba ba yan? Sabi ko, aba, ibang klase ito. Inaalam agad kung mahaba yung mensahe. Pero sabi ko sa kanya, sabi ko 1 oras. Sabi niya, ay ba? Natawa lang siya. Pero hindi natin paabutin ng 1 oras. Ano? So sabi nga po dito sa napag-usapan natin, sa binasa natin, sinabi dito, pinakilala ni Apostol Pablo na siya po ay tinawag ng ating Panginoong Hesus para maging apostol. Amen po ba? At sa pagiging apostol niya, isa sa dinikit sa kanya na dapat niyang gawin ay to proclaim the gospel to the nations. Amen po ba? So just like Paul, katulad po ni Paul, tayo pong mga Christians ay meron din pong katawagan mula sa Panginoon. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Hindi lang tayo kilala ng Lord sa pangalan natin, but then meron ding idinidikit ang Lord sa atin na pagkatawag na dapat nating i-live out. Amen. So kung babalik po tayo sa verse 7, according to Paul in verse 7, babasahin ko po dito sa King James Version. Sinabi nito, to all that be in Rome. So ito po ay tawag doon, sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Rome. But then, marami po tayong mababasa sa iba pang mga book na sinulat ni Pablo na sinabi niya to sa bawat mananampalataya. Ang ibig sabihin po, ito po ay nag-i-imply sa lahat ng mananampalataya. Amen? Ano yun? Sinabi niya, to all that be in Rome, beloved of God. At yung sinabi, called to be saints. Ano po yung nabanggit natin kanina? Ang pagiging santo ba ay hindi para sa lahat ng mananampalataya? Di ba ang naisip natin? Hindi. But then, malinaw na sinabi rito ni Pablo, to all that be in Rome, beloved of God, called to be, ano daw? Saints. So, sino rito ang mananampalataya ng Panginoon? Amen. So, ano pong tawag sa atin? Saints. Amen po ba? Namangha ba kayo? Pag yung bahay nyo pala, pag pumunta ka dyan, ay, dyan yung bahay ni Saint Igor. Ayan, dyan yung bahay ni Saint Ruth. Ayan, ni Saint John Lee. Mas matindi ito. Yan po yung bahay ni Saint Isko. Ibig sabihin, ang pagiging santo, pag tinawag na saints, na hindi yan yung tawag doon, marami kang pagdaanan.
Hindi yan katatawagin yan dahil sa nagawa mo. Kundi yan ay dahil sinabi ng Diyos na ikaw yan. Amen po ba? Amen. Pero bago tayo tumuloy dun, sabihin mo, alamin muna natin ating pamagat. Ang ating pamagat, ano daw po? Called to be saints. Basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3. Called to be saints. Ayan, tinawag tayo upang maging santo. Alam niyo po, naalala ko yung pamagat na sabi ko, buhay na santo. Kasi kadalasan ng mga tinatawag na santo ay mga patay na. Amen? So pag-aralan muna natin, ano ba yung naituro sa atin? Di pala ko yun. Nalaman ko, hindi kasi naturo sa akin. Pero sa mga dumaan, no, sa mga dating doon sa sekta na yon, ano nga ba yung naituro? So sige, Kuya JD, pag-aralan natin, wrong definition of being a saint. Ito yung mga proseso na ginagawa nila para maging santo ang isang tao. Una, sinabi dyan, kailangan daw mag-antay muna ng 5 taon pagkatapos ng kamatayan ng tao para siya ay maging candidate. Amen. Ilang taon daw bago hindi pa po yung magiging santo, diyan pa lang pag-aaralan kung pwede siyang maging santo. Kung siya ay tawag doon, candidate ba talaga siya. So ilang taon? 5 taon. Hindi ano? Ayan. Under observation, patay na. Under observation pa. Ayan ano. So, bakit daw 5 taon? Para daw mag-die down yung mga emotion ng mga tao. Kasi di ba, pagkamamatay lang, parang gawin yung santo yan kasi mabait yan. Gawin yung santo yan kasi madaming nagawa yan, madaming natulungan. So, nagawin sila ng 5 years para yung emotion ng mga followers ng tao na yon ay humupa. Saka pa lang nila pag-aaralan. So, matindi ba? Kung isipin natin matindi, no? Pangalawa, sabi niyan, show proof of a life of heroic virtue. Ano ibig sabihin nun? Ano ba yung naging impact ng buhay niya? Paano ba siya kinikilala na maraming nanampalataya doon sa sekta na yon dahil sa buhay niya? Amen po? So ibig sabihin, hindi ito magiging santo kapag tumiwalag to. Hindi ito magiging santo kapag naging born again to. Amen? Sabihin, cut out na kagad siya. Kaya, alam niyo, si Martin Luther, hindi nila ginawang saint eh. Kasi si Martin Luther, pari siya. Pero, siya yung, nung binasa niya ang Biblia, naunawaan niya ang salita ng Biblia, kung ano ang mensahe ng Biblia, tumiwalag siya. Dahil sinabi niya, iba ang itinuturo. So, wala kayong mababasa ngayon na Saint Martin Luther. Amen? Kasi, umalis siya doon eh. So, kailangan, para maging santo siya, kailangan marami siyang nadala na umanib o tawag doon lumakas yung pananampalataya sa church. Sabihin ko na, sa Roman Catholic. Alam niyo kung bakit? Kasi sa ibang sekta naman, hindi mahalagang usapan para sa kanila pagiging santo. Saan ba napaka-big deal ang pagiging santo? Sa RC. Amen? Alam natin yan. Kaya nga pag lumakad kayo dyan, ang dami po dyan mga estatwa. No? Basahin mo na isa-isa. Lahat yun, santo para sa kanila. Amen po ba? At hindi yun basta naging santo sa kanila ng madalian lang. Dumaan po sa proseso na ito. Anong next? Ayan. Verified miracles. Ayan. Kailangan daw mayroong mga verified miracles na ginawa yung tao na yun nung siya ay nabubuhay pa. At hindi lang yun basta kundi kahit nung patay na siya dahil may nanalangin sa pangalan niya. Amen. Halimbawa, merong hindi mabuntis. Sino yung kilala nyo yung nilalapitan para mabuntis? Si San Vicente ba yun? Sino? Hindi mo. So, bando. Basta ganun. So, kapag may nabuntis, dahil nanalangin sa kanya, automatic, verified miracles. Amen? So, hindi ko na papakalawakin. Mayroon dapat verified miracles. Next. Yan na yung tinatawag na canonization. Hanggat hindi sinasabi ng Pope na siya ay magiging santo, hindi siya magiging santo. So, ang tanong ko ngayon, madali ba maging santo para sa kanila? Madali ba maging santo para sa kanila? Ang tanong ngayon, na mas mahalaga, ito nga ba ang sinasabi ng Biblia?
napakalinaw na sinasabi ng Biblia according kay Apostle Pablo na tayo ay tinawag ng Diyos para maging santo. Amen po ba? Ang tanong ngayon, ang mga santo ba kailangan patay o buhay? Buhay! Sige nga, tingnan mo kung humihinga ka. Yan, tingnan nyo kung may hininga pa. Huwag nyo lang amuyin lang. Tingnan nyo lang. Yan. Ayan. Di ba meron? So, napakalinaw na ang mga santo ay hindi nagiging santo nung patay na sila. Kundi sila ay tinawag ng santo dahil tinawag sila ng Panginoon habang sila ay nabubuhay pa. Malinaw po ba? Ito ay hindi natin kinakalaban ng pananampalataya nila, kundi tinitingnan natin kung ano ang sinasabi sa Biblia. Amen. Mabigat ba o hindi ang katuruan ngayong umaga? Kailangan nating tanggapin para yung mali na ipasok sa isipan natin ay mawala. Para ma-live out natin kung ano nga ba ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So, tingnan natin ngayon ang biblical definition of a saint. So, kung may sinabi sila ng definition nila, sabihin na, pag-aralan natin ngayon kung ano yung sinasabi sa Biblia. Sige po, Kuya JD. Una, ano daw po yun? Basahin natin, 1, 2, 3. Called by God and set apart, consecrated to be His people. Kaya nga sinabi diba ni Jesus, diba? Hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi Siya ang pumili sa atin. Siya ang tumawag sa atin. Tinawag ka ba ng Lord? Oo, kaya ka nandito eh. Kasi ang sinabi sa Biblia, wala tayong pakialam sa Diyos. Hindi nga natin gusto ang nais ng Lord. But then, salamat sa grace ng Lord, tinawag niya tayo. Pinatawag niya tayo, nilinis niya tayo, at tinawag niya tayo kanyang anak. At ngayon, sinabi nga, sinet apart. Nalalaman mo ba sa buhay mo ngayon na ikaw ay sinet apart na ng Lord? Kinikilala mo ba sa buhay mo ngayon na ikaw ay sinet apart na ng Lord? Anong ibig sabihin ng kapatid? Nandito ka sa mundo, pero nabubuhay ka dapat para sa Panginoon. Ayun ang tunay na santo. Ayun ang tunay na saint. Amen po ba? So consecrated to be, to be His people. So ayun ang ibig sabihin. Pangalawa, all believers are called saints. Sino yan? Tayo ang church. Amen po. Sinong ayaw? May ayaw. Kasi sa ayon sa gusto, ayun po ang pagkatawag sa atin. At ayun po ang tinuturo ni Apostle Pablo. Next, it is not an attainment, but it is a state into which God in grace calls men. Ano mong ibig sabihin? Di ba po kanina sa process, kumbaga, paano ka maging saint, dapat meron kang mga tinatawag na attainment. Ibig sabihin, meron kang nagawa. Ano ibig sabihin? Sarili mong kakayanan. Sarili mong kilos. But then, ang totoo po, para tayo ay maging saints, tayo ay naging saints dahil sa, ano daw po? Grace lamang ng Panginoon. Ulitin ko po, kapatid, ikaw, ako, tayo dito, tinawag tayo na saints, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil banal tayo, hindi dahil okay ka sa harapan ng Lord, kundi by God's grace alone. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya nga hindi pa hirapan sa atin na tawagin kang saint. Kaso nga lang, syempre, hindi naman tayo magtawagan, ay, saint mo, ay, saint yan. Ano, baka mamaya magtawagan na kayo nito, ha? Ay, saints. No, kundi, sinabi nga ba, may dunugtong ako dyan, Kuya JD. Ano daw po yan? It is something we need not to brag about, but we need to live out. Ang pagiging pagkatawag sa'yo bilang santo ay hindi para bitbitin mo na santo ako, kundi para isang buhay mo. Ibig sabihin, hindi ka susukatin ng pagiging santo kapag patay ka na, kundi habang nabubuhay ka. Dapat nililive out mo ang pagkatawag sa'yo bilang saints. Amen po ba? Malinaw? So walang gagawa ng GC, saints, GC. FCC, saints, GC. Hindi. Kasi ang pagiging santo, yung pagkatawag ng bilang saints, ibig sabihin pinabanal ka ng
Panginoon, sinet apart ka at kailangan isabuhay mo yung pagkatawag sa iyo. Malinaw po ba? So sa ating mga Kristiyano, praise God, we are called saints by the grace of God alone. Wala akong karapatan na sabihin sa inyo, Renzi, dahil gumawa ka noon, you are not a saint anymore. No? Sabi ko, Francis, dahil ginawa mo yun, hindi ka na santo, ha? O sino man sa atin? Bakit? Sino ang nagbigay sa atin ng katawagan na yun? Ang ating Diyos. Pero paalala sa atin, we need to live out kung ano ang pagkatawag sa atin. Amen po ba? Sabi ko nga, hindi tayo mahaba ngayon. Madami lang. Ayan. But then, ang pinaka-aim po ng ating pag-aaralan ngayon, bakit pinaalam sa atin ni Apostol Pablo o ng salita ng Lord na tayo ay mga saints kasi meron tayong dapat isa pumuhay bilang mga santo. Sabi nga, bilang mga buhay ng mga santo. Amen po ba? Amen. Ready na po ba tayo? Konti lang ito. Ayan. Ayaw maniwala ni Kia yung inaanak ko. Sinabi kong ready na, binato yung papel. Ayan. Sige. Pero bago tayo lumipat, ito ang gusto kong tandaan nyo ha. Kung meron kayong word for the day, for this Sunday, ito po. Basahin nga natin. 1, 2, 3. It is something we Ulit. Hindi sabay-sabay. 1, 2, 3. It is something we need not to brag about, but we need to live out. Tandaan niyo yan ha. Being a saint is something we need not to brag about, but we need to live out. So ano nga ba ngayon? Pasok tayo ngayon sa paano nga ba dapat mamuhay o ang isang santo. Ayan. Ready na po? Amen. Ayan. Ito po ay i-chat down natin sa mga, lalo sa mga naghahawak ng live group. I encourage you na ito pag-aralan, ito ang itapit nyo sa magiging live group. Pag-usapan nyo kung ano yung mga dapat, ano yung mga insights. Amen? So, first, sabi niya na, saints should live in a manner worthy of their calling. Ano daw po? Basahin natin 1, 2, 3. Saints should live in a manner worthy of their calling. Ibig sabihin, binigay na sa'yo ngayon ng Panginoon. So, huwag mong sayangin yung pagkakataon. Amen? Sabi nga, hindi tayo tinawag ng Lord na saints dahil nararapat tayo. Pero hindi ibig sabihin nararapat ka ay hindi mo na isa sa pamuhay. Ibig sabihin, kahit hindi ka nararapat pero binigay sa'yo ng Lord, kailangan isa pamuhay mo. Malinaw po ba yun? Sabi nga, tawag doon, ang iba sa atin, kapag ikaw, halimbawa sa school, sino na rito yung nagkaroon ng pagkakataon maging class president? Amen. Pero alam mo, ang kulit-kulit mo. Hindi naman. Pero di ba kahit ayaw mo, dahil naatang na sa'yo pagiging class president, ililive out mo yung pagiging class president. Amen po ba? Ang tanong, karapat-dapat ka ba maging class president talaga? Di ba? Totoo, hindi naman. Pero, ang katotohanan, dahil naiatang na sa'yo yan, kailangan mong gawin, tayuan ang pagiging class president. Amen. Ganun din sa atin. Sa pagkatawag sa atin bilang santo, sa pagbigay ng atang sa atin ng Diyos bilang santo, kailangan isa pamuhay natin. Huwag mo sasabihin na hindi naman ako karapat-dapat, kaya wag na. Kundi, gawin mo ang pagkatawag sa iyo. Meron po tayo mga example dyan. Paano nga ba dapat yung manner worthy of their calling si Kuya? Pinalagay ako dyan. Ano daw po? Dapat tayong mga mananampalatayang mga santo, we walk in unity with the Spirit. Amen po ba? Hindi ka magiging santo kung hindi ka guided ng Holy Spirit. Sabi nga dyan, we walk in truth. Katotohanan. Amen. And we walk with love. May narinig pa kayong tinawag nila santo na magagalitin, na ayaw tumulong, na ayaw magmahal? Amen? So, we walk in light. Sa buhay natin, oo, nagkakasala tayo, pero sabi nga, iba yung namumuhay pa rin sa kasalanan, iba yung pinipili ang
kasalanan at iba naman yung nagkakasala. So, dapat we walk in light. Dapat pinipili natin yung mga bagay na makapagbigay ng kaluguran sa Lord. And sinabi dyan, we walk in wisdom. Ang mga santo, hindi yan basta-basta mga tao. Amen po ba? Ang mga saints, sila ay talagang, tawag doon, filled with God's Word. Amen. Malinaw? Amen. Sabi nga, no, parang napaka-natural. Parang, sabi nga, napaka-basic. But then, this is a reminder for everyone how we should live as saints. Amen po? Malinaw ba yan? Amen. Hindi ba napakalawakin? Kasi baka ganahan ako. Ganahan ako palawakin palalo. No? Next. Sabi dyan, ano daw? Saints should avoid things not befitting their calling. Anong ibig sabihin yan? Ang mga saints, tayo mga mananampalataya, tinawag na santo, dapat iniiwasan daw natin yung mga bagay o mga gawain na hindi dapat nararapat sa tinatawag na santo. Kailangan ko pa bang expound pa? Pero alam na natin yan. Amen po ba? So, sabi ko nga paalala to sa atin. Masarap matawag na saint kasi hindi dahil sa title, kundi dahil sa bitbit na responsibility. Amen po ba? So, ano isa sa mga responsibility natin? We should avoid things not befitting sa pagkatawag sa atin. Kaya nga, doon sa kabila, grabe na lang yung kanilang pagproseso, no? Sa pagpapatuloy na ito ay namuhay ng holy. Amen po ba? Kasi para sa kanila, hindi basta-basta ang pagiging santo. Pero sa atin, pinapakita ng Lord na oo, tayo ay hindi dumasa anumang proseso dahil ito ay by God's grace. Pero wag mo naman kapatid basta-bastahin ang buhay na pagiging santo. Kailangan tayuan mo ang pagkatawag sa iyo. We should avoid things not befitting sa pagkatawag sa atin. So, sige nga po, pikit tayo. Yan, pikit lang. Then, sa pagpikit nyo, isipin nyo na yung pinakamalala na pwede mo magawa na hindi befitting sa pagkatawag sa iyo. Sige po, pwede nang dumilan. Kung yung naisip mo na yan, manghawakan mo na iiwasan mo yan. Amen po ba? May naisip ba? O nakatulog? Huwag naman nakatulog, ha? May naisip. Amen, may naisip? Amen. Ayun. Next. Kunti lamang po ito, hindi po mahaba. Ayan o. Saints should be filled with the knowledge of God's will. Ano po? Saints should be filled with the knowledge of God's will. Ibig sabihin, anong ibig sabihin ng Kuya JD? Pakipin doon. Yan. Good knowledge of the Bible. To gain wisdom and understanding. Amen po. Ang isang saint, filled siya ng kaalaman sa kalooban o ng kalooban ng Diyos. How? Siyempre, kailangan meron siyang good knowledge. Ano po? Good knowledge of the Bible. O good knowledge of the Scripture. Bakit daw? To gain wisdom and understanding. Amen. Amen. Gusto niyo ba yun? Amen. Taglay na natin? Taglay na natin? Amen. Ayan. Kung ano pa sabihin ng dapat. Ayan. Ayun yung mga sagutan. Dapat. Ayan. At pwede na naman natin sagot na yes, taglay na natin. Then, meron pa akong idadagdag na hindi nasulat dyan. Ayan, hindi nalagay. Next. Kanina nabanggit na kailangan daw may miracle. Diba? Para ang isang saint ay maproseso siya para maging santo siya. Pero tayo mga Kristiyano, naging santo tayo. Bakit? Dahil, sige, saints should fully rely on God's power, grace, mercy, and love. Ibig sabihin, hindi tayo nagiging santo dahil may ginawa tayong kakaiba, kundi dahil may ginawa ang Diyos na miracle sa buhay natin. Amen po ba? Ano yung pinakamagandang miracle na ginawa sa atin ng Lord? Sino nakakatanda?
nung tayo ay kanyang niligtas. The greatest miracle. Amen po ba? Amen. We are called saints dahil may miracle na ginawa sa atin ang Lord. Hindi dahil may nagawa tayo miracle. Kasi ano bang magagawa mo, kapatid? Ano bang kaya natin gawin? Pero ang Diyos, ang daming kayang gawin sa buhay natin. At sa buhay ng mga taong makakabot natin. Amen po ba? Then, we fully rely on God's power. We fully rely on God's grace. On God's mercy and love. Ibig sabihin, lahat dahil lang sa Kanya. Lahat ito nagagawa natin dahil lang sa Kanya. Dahil sa Kanyang ginawa sa buhay natin. Anong ibig sabihin yan, kapatid? Ang mga saints, merong tinatawag na humble na pamumuhay. Lives humbly before our God. Kaya nga sinabi, hindi ito isang bagay na pagyayabang mo. Kundi ito isang bagay na dapat isinasa buhay mo. At pinagpapasalamat natin. Amen? Amen. Ayan, next. Kapag sinabing saints, siyempre, saints are servants of God and not of a religion. Amen. Hindi ka magiging santo dahil nandoon ka, kundi dahil ikaw ay servant ng Diyos. Amen po ba? Malinaw ba yan? Amen. Basta, ang mga santo na tinatawag, ito ay malinaw na tinawag para maglingkod sa ating Diyos. Amen? Amen. Next. Yan. Saints should always be filled and guided by the Holy Spirit. Ang tanong sa atin ngayon, are we aware na ang kumikilos ngayon sa atin ay ang banal na Espiritu Santo? Ilitin ko, parang ilan lang. Are we aware na ang kumikilos ngayon dito sa mundo ay ang banal na Espiritu Santo? Amen. Kailangan alam po natin yan. Wala pong makakapagbigay sa atin ng power para makapag-evangelize. Wala pong makapagbigay sa atin ng guidance para tayo ay magkaroon ng proper understanding and knowledge sa salita ng Lord, kundi ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga po, tayong mga mananampalataya ngayon, we live according sa guidance ng banal na Espiritu Santo. And we should always be filled with the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya nga po, di ba, yung 120 na nandoon sa upper room, hindi sila umalis sa lugar na yun hanggat hindi sila na-filled with the Holy Spirit. And the same po sa atin ngayon. Sa ating pamumuhay bilang mananampalataya, we should be always filled with the Holy Spirit. Amen po ba? Huwag po kayong mag-alala, itatapik po natin yan sa mga susunod. Yung tungkol sa banal na Espiritu Santo. And how to be filled with the Holy Spirit. But then, simple lamang po. Hindi ko nga nasulat dyan. Ano pong ibig sabihin, how are we going to be filled with the Holy Spirit and guided by the Holy Spirit? Ang santo po, marunong at matyagang manalangin. Ulitin ko po. Sino na po dito ang naranasan na nag-pray sa santo? Amen. Ulitin po. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong makondem. Sino po dito yung naranasan ng nanalangin sa santo? Amen. Bakit? Kasi ang nasa isip natin, masipag silang manalangin. Na sila ay nakapag-intercede between sa Diyos at sa iyo. Amen? Kaso nga lang ang problema, totoo naman eh. Kaso nga lang, hindi sila. Kasi patay na sila eh. Kundi, sino? Tayo. Tayo ngayon. Kaya nga minsan, di ba, meron sa atin, pag-pray mo naman ako. Pag-pray mo naman ako. Pwede tulungan mo ako manalangin. Huwag kayong lumapit sa patay na. Wala na silang kakayanan at wala na silang alam sa nangyayari dito sa mundo. Tinawag kang saint dahil isa sa inatang sa'yo ng Lord ay manalangin. Amen po ba? Amen. Kaya nakalagay doon, pray for those who persecute you. Di ba? Ipag-pray mo ang kapwa mo. Ibig sabihin, isa sa pagkatawag sa atin bilang santo ay manalangin para sa iba. Malinaw po yun. Amen. Ibig sabihin, tumatayo din tayo ngayon na mamagitan. Kaya nga meron tinatawag ng mga prayer intercessors.
But then, malinaw ngayong umaga, as called to be saints, dapat tayo rin ay nananalangin. Amen. So, may tanong ako, nararapat pa ba na tayo ay manalangin doon sa mga patay na ng mga santo? Magkalinawan po tayo. Ulitin ko, nararapat pa ba? Yung may diin, kung naunawa mo ang mensahe ngayong umaga, nararapat pa ba na lumapit tayo at manalangin doon sa mga sinasabi nilang mga bato at mga patay ng mga santo? Amen. Kasi tayo, as individual, meron tayong pwedeng lapitan sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Then at the same time, tayo rin pwedeng lapitan para mag-intercede para sa ibang tao. Buhay! Sabihin nyo nga po, buhay! Buhay lamang ang kaya mag-intercede para sa hindi ang mga patay. Amen po. Malinaw ba yun? Amen. So, ngayong umaga, sabi ko sa inyo, maikli lang eh. Kasi talagang, ito po, yung mga nakalista dito, sabi nga, that's how saints should live. Bilang mga tinawag ng mga santo, dapat ganyan po tayo dapat mamuhay o sa pamuhay ang pagkatawag sa atin. Amen po ba? Hindi ito isang title na dinikit sa'yo para maging entitled ka. Kundi ito ay isang title na binigay sa ng Lord para gawin ko. Para isabuhay mo habang nabubuhay ka pa. Sige, sabi mo sa katabi mo, santo ka habang nabubuhay ka pa. Kaya isa pamuhay mo. Amen. Malinaw ba? Kasi, kung titingnan natin, pag nakikita natin yung, parang napakabanal, lahat nakaganon. Yung mga nakaganon pa. Kapatid, sa Diyos lang naman tayo magiging banal. At sa gabay ng banal na Espiritu Santo, kaya natin mamuhay ng may kabanalan. At ang pagkatawag sa atin bilang santo ay kailangan nating tayuan at pahalagahan at maging responsable tayo. Hindi ka tinawag na santo, ulitin ko, dahil lang sa title. Kundi tinawag ka dahil ang katotohanan, kailangan mo magliwanag sa kapwa mo na wala pa sa Panginoon. Amen po ba? So malinaw sa atin ngayon kung ano ang katotohanan sa salitang saint. Malinaw na po ba? Amen. Ano daw? Ang mga santo ay ang mga mananampalataya na tinawag ng Diyos, sinet apart niya para maging kanyang people, at ang mga santo, ang katotohanan ay servant ng Diyos. At sino yun? Mga nabubuhay pa. Amen po ba? Amen. Malinaw? Amen. Ayan. Sabi nga no, we become saints because God calls us, because God saved us, and God continues to sanctify us. Hindi ka naging santo dahil banal ka na. Kundi tayo ay tinawag na santo habang tayo ay pinababanal pa araw-araw. Amen po. Sabi nga no, we are set apart to do God's will, to be His servants. Hindi ka naging saint para magkaroon ka ng servant, kundi ikaw ay maging servant of the Lord. So you are called for God's purpose. Amen po ba? Malinaw yan? Tinawag ka dahil may pinapagawa sa iyo ang Lord. Tinawag kang santo dahil kailangan mo isabuhay kung ano yung purpose ng Lord sa buhay mo, sa pagkatawag sa iyo. I pray maging malinaw sa atin yun. Sabi nga no, we are called to be saints not to edify ourselves, but God in our lives. Tinawag ka ng santo hindi para itaas ang sarili mo, kundi itaas ang Diyos sa buhay mo. Magliwanag sa iyo ang kabanalan ng Diyos, magliwanag sa iyo ang luwalhati ng Diyos, at makita na ikaw ay namumuhay bilang servant of the Lord. So, I pray na malinaw sa atin ngayon kung bakit nabanggit ni Apostle Pablo ito sa mga taga-Roma at sa iba pang mga aklat niya. Kung bakit binatin niya, we are called to be saints. Amen. Amen. Sabi nga, hindi natin pinaghirapan na tayo ay tawaging saint. But then, we need to be responsible to live out as saints. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po lahat ay tumayo. Ayan.